Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Eto, balik ko tayo mga kaibigan. Nung isang araw nakausap natin yung chairman dyan po sa PCSO. Napakarami po natin tinanggap po na text. Kumbaga, iba't iba ang reaksyon. Naghahanap po ngayon ang kongresista, mga kaibigan, ng alternatibong sugal upang makabawi. Doon po sa economic loss, kumbaga nawala dahil sa pagbabawal po sa operasyon ng lahat ng Philippine Offshore and Gaming Operators o POGO sa pagdinig po ng House Committee on Appropriation, mga kaibigan, doon po sa budget po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR para po doon sa 2025. Tinanong po doon ni OFW Congresswoman Marisa Magsino si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco kung sakali na posible na gawin pong legal ito po yung ipinagbabawal na izabong upang matulungan ng ahensya na makalikom po ng kita sa gitna po ng pagbabawal po dun sa POGO. Ito, kaugnay po nito ating makakapanayam po natin sa linya ng ating komunikasyon si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco. Magandang araw po, Chairman. Tanong po ng marami, posible po ba kung posible na gawing legal ang ipinagbabawal po na isabong, Chairman? Karex, magandang umaga sa iyo. Gayon din naman sa mga nakikinig sa iyong programa. Sa ngayon, wala pang utos ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayon din naman, wala pa rin namang naipapasang batas ang Kongreso ukol sa pagbabalik muli ng isabong. Kaya't sa mga sandaling ito wala pong pag-aaral pa kung dapat ibalik at kung ano mga dapat gawin. Ano po kung sakali pong yung mga adjustment po na gagawin po ng ANSYA, kung sakali naman po na mabuksan muli yung operation po ng isabong? Well, una, liliwanagin ko, walang Karex, walang utos ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa pagbabalik ng isabong. Gayon din naman, meron lang mga katanungan sa congressional budget hearing nung nakaraang Lunes kung ano ang mga maaaring hakbang na gawin ng PAGCOR para ma-recover yung mawawalang kita sa alam naman nating inutos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA na isara na lahat ng mga internet gaming licenses sa bansa, no? Kung sakali naman at nautusan tayo na pag-aralan muli, masusi namin babalikan lahat ng mga regulasyon na ipinatupad nung nakarang administrasyon at pag-aaralan kung ano bang mga adjustments na dapat gawin. Dahil naniniwala po ako na meron pong mga pwede pang gawin para maiayos ang kung sakali man na ibabalik muli ay meron pong mga adjustments na dapat gawin sa mga dating guidelines. Nung last administration, kung di ako nagkakamali, malaki rin po nalikom po ng PAGCOR dito po sa isabong. Kumbaga, malaki naging papel, malaki na itulong po sa gobyerno po, Chairman. Opo, nung pong siya legal pa, sa taon po ng Abril hanggang Mayo 2022, 2021, nakalikom po ng mahigit 6 na bilyong piso ang PAGCOR sa mga licenses po ng isabong. Sa intelligence po ng PNP tsaka ng PAGCOR po, meron po ba kayo na monitor ng mga illegal na tumatakbo na isabong po? Marami po kaming pinagkakalob na informasyon sa Philippine National Police, gayon din naman po sa otoridad, para ipalam lang sa kanila na may mga namomonitor po kaming mga nagpapatakbo pa ng isabong hanggang sa kasalukuyan na ito ay hindi legal. At ang utos ng ating Pangulo dito po sa SONA na totally ibaba na po ang POGO. Ano to ang target nyo pagpasok ng January 1, 2025?
talagang totally zero. Wala nang makikita mag-ooperate po ng Pogo, Chairman? Opo, Carex, sa pangkasalukuyan, 42 na lang ang natitirang may lehitimong lisensya ng mga internet gaming licenses. Apa. At alinsunod sa utos ng Pangulo, pagpasok ng taon, so sa Pebrero 2025, Apa. makakaasa po ang lahat na wala na pong may lehitimong lisensya na internet gaming licenses. Apa, kumbaga tuloy-tuloy ang monitoring. At nung huling makausap ko, ang sekretary ng DOLE nasa 22,000 na maapektuhan ng trabaho. Bali, ang PAGCOR at DOLE, kumbaga nag-ugnayan po kayo dito para mabigyan po ng trabaho. Opo, nakipagpulong na po ako ng personal kay Secretary Benny Laguesma nung nakarang linggo at napakaganda po ng aming pag-uusap. Apa. At patuloy pong nagtutulungan kaming dalawa para po mapag-aralan kung ano ang maitutulong naman natin sa mga kababayan nating mga mawawalan ng Apo. At Chairman, ang PAGCOR, ilang percent ang pinaka-revenue na ibinibigay po sa yung nakukolekta po tax sa gobyerno para makatulong po dun sa mga panggastusin ng ating gobyerno sa PAGCOR po? Ang PAGCOR po, 70% po, himigit kumulang 70%, 70% po ng kinikita nito, gross revenue po nito, Apa. ay ibinabalik po natin sa pamahalaan. Sa marami pong pamamaraan, no? Meron pong franchise tax, Apa. meron pong 50% na napupunta sa National Treasury, buwanan po yun. Meron po tayong mga tulong na pinagkakalob sa Philippine Sports Commission. Meron sa Board of Claims. Meron po tayong sports benefits and incentives. Kaya po si Kaloy Yulo, yung 2 gold medals na napanalunan niya, Apa. meron po siyang 20 milyong piso na mumula sa PAGCOR. Sabi ko nga po, yung sports incentives, tulad po nung kay Kaloy Yulo, yung Apa. ating atleta na kababayan na pinagmamalaki natin ay may 2 gold, tatanggap po yan ng 20 million mula sa PAGCOR. Opo. Tatanggap po siya. Napakalaking tulong po niyan dun po sa mga athlete po natin na talagang sinusuportahan po ng Yes. PAGCOR. Yes, sir. Chairman, balikan ko lang. Kanina sinasabi niyo 70% ang nalilikom ng PAGCOR pinapasok po sa gobyerno, nakakatulong po dun sa mga national budget. Ngayon, kung sakaling totally titigil lang itong operation po ng Pogo, maapektuhan po itong 70% nito kasi 7 billion ba ang kinikita ng Pogo? 7 billion po ang mawawala po sa kita ng PAGCOR, pero gusto ko namang ibalita sa inyo na meron din po namang mga mapagkukunan na karagdagang kita Apa. para po halos matakban yung mawawalang kita mula sa Pogo. Kumbaga may pang-recover agad ang tanggapan po ng PAGCOR. At, Opo, isang magandang halimbawa, Carex, may isa pong nakapagbukas ng integrated resort sa Quezon City. Apa. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan, pero alam na po ng lahat yan. Paniwala ko po, malaki po ang maitutulong nito sa revenue ng PAGCOR sa 2025. Apa. At kahit papano po, mababawasan nito yung mawawalang kita na dahilan sa pagsasara ng mga Pogo. Apa, kumbaga may pang-recover agad kaysa naman po hindi po nagiging maganda yung implikasyon doon po sa Pogo. Chairman, baka meron po kayong mensahe at siguro samantalay namin. Ano ba yung mga programa ngayon ng PAGCOR? Kasi may mga nakikita ko sa mga iba't ibang LGU, particular doon sa Brigada Eskwela, to the rescue, ang tanggapan po ng PAGCOR, Chairman. Marami pong programang ilulunsad ang PAGCOR. Pina-finalize na po namin ang isang ang pagro-roll out ng mga pagpapatayo ng mga eskwelahan, socio-civic centers, gayon din po ng e-library at saka meron pong wellness center. Yan po ay palagay ko po, bago matapos ang taon, mailulunsad na po ng PAGCOR.
Apo, at napakaganda. Kumbaga yung revenue o kinikita po mula po sa PAGCOR, ang nakikinabang po ang taong bayan o ang mas nakakarami. Chairman, salamat po sa pagkakataon. Salamat, Karek, sa iyo at gayon din naman magandang umaga sa lahat na nakikinig sa iyong programa. Yan po ang tinig mga kaibigan ni Chairman Alejandro Tenco. Chairman, CEO po ng PAGCOR. Yun palang mawawala pong kita mula po dyan sa Pogo. Abay, napakabilis. Kumbaga, meron agad alternatibo pamalit mula dyan sa PAGCOR. Alam nyo kasi ang PAGCOR napakalaki na ipinapasok po sa ating gobyerno. Diba, sabi nga ni Chairman Altenco, 70%. Siyempre, malaking epekto po dun sa Pogo. Pero meron agad kapalit. Ang aming text line, 0927-861-1921. Ito, sabi po ni isang texter natin, dapat lang na ipagbawal na po yung Pogo. Halos ginagawa lang pong kasapakat. Mga drug syndicate. Yun nga ang sinabi po kamakailan ni Congressman A. Barbers. Doon po sa Congress hearing na dumadaan po doon sa Pogo, yung mga big time po na mga drug syndicate. Magbabalik po kami. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.